At saka ang pangkat namin ng Jello, yung si Boy, talagang umangat kami, kinatakutan kami doon. Kahit konti lang kayo. Oo, kahit konti lang kami, Jello, hindi abang yan. Yung building 3 ganyan, yung kabila niyan 8, Sputnik na yung katabi, tsaka komando. Tapos sinasa taas namin, Happy Go Lucky. Yung nandun Sputnik, kila Boy Luna. So napakarami ng Sputnik. Pero Jello, kahit kailan, hindi kami, basta't kami nagtirahan, bumabawi. Pero minsan, wag natin pag-usapan yung tirahan di ba? Kasi parang yung tirahan sabihin pang, parang hindi na ang pag-usapan natin yung, ano ba yung kalagayan ng pangkat nyo, di ba? Bakit gano'n? Kukunti lang kami. Hindi naman kami nargabyado. Walang makapagsasabi na kahit na sinong pangkat doon na kami, nargabyado nila. Tutusin, pwede kayong kupuin na doon. Pwede talaga. Tinan mo na lang, Jello, ito sintido ko muna lang. Yung granada na, di ba? Sabi ni Andeng, di ba? Na bumutok, minamatay. Kung ang namatay doon ay maraming Sputnik. Ito yung 8 Sputnik, kila Amado Buwan. Ito yung building 3. Sa tingin mo kaya hindi kami babawian ng mga yun. Ang namatay na empleyado, isa lang naman talaga. Ang purpose niya, di ba? May nagpatunay nga dyan si Romy rin yata, si Nguso, di ba? Pupugas sila Hindi naman nila purpose talaga na yung granada bato para may maraming mamatay, di ba? Kung di kinula yung granada at hindi ko alam nakasama si Nguso doon kasi nandun kami sa tres Isipin mo naman kung halimbawa marami namatay doon. Ano kami doon? Sa dami ng pati empleyado, galit sa amin. Kaya nga minsan, madaling maging masama Pag dito ka sa labas, napakadali mo talagang maging masama. Pero, yung lagi kong sinasabi nga na ang pagsama sa mga ganyan, dapat pinipili mo din. Masama bang makipagbarkada? Masama bang magkaroon ka ng kasama? Kung ang ginagawa mo naman ay tama, at ang ginagawa nila ay tama din naman para sa'yo. Ang akin lang, pwede ako makisama sa kanila. Pero tandaan mo, hindi ako sasama sa'yo para makisama. Iba yung sumama ka, nakisama ka, yung sumama sa nakisama ka. Kasi pag nakisama ka, di ba, alam mo pupuntahan mo, alam mo yung kahintat na mo, di ba? Makikisama ako, pero hindi ako makikisama. Yan lang naman naging ko sa buhay ko. Sa kanilong lumaya ako, Jello, parang ang pakiramdam ko, basta bilibid pa rin ako Alam mo bakit? Kailangan akong bahay, kakain ako, magbabayad akong kuryente, tubig, ilaw. Saan ko kukunin yan? Kumuha ako ng NBI, hindi ko na binalikan. Pag-apply ako, reject na. Ex-convict ako. Mabuti ka mo, Jello, may release paper ako. Yun yung resibo ko. Paano ba kayo nagsimulang maging mapalapit sa Panginoon? Nasa loob pa kayo? Oo, nasa loob pa ako nun. Alam mo, Jello, kung hindi ko nasa loob pa na, walang bisyo, maraming bisyo sa loob ng bilibid. Natikman ko lahat siya, marijuana, shabu, alak, nagtinda ako ng alak dyan, kung ano-ano. Di ba lahat yan, Jello, subukan ko. Pero, Jello, hindi rin masenso buhay ko at wala akong naging kapayapaan. Sinahanap-hanap ko yung kagalakan ng puso ko Yung bang makita ko, yung dinalaw niya ako, ganun, di ba? Tapos gusto ko yung tahimik ba ako. Hindi mo nakuha yung kapayapaan mo dun sa mga wala sa mga bisyo na hindi ko nakuha yung kapayapaan. Kagalakan wala At saka ang problema pa dyan, lagi kang kinakabahan. Kasi baka mahuli ka na empleyado, ganun yung tinda mo, may gulpi ka, bartolinado ka pa. Walang kapayapaan ang isip mo. Wala kang kapayapaan. Kahit tumawa ka ng ang dali pa ng pera, Jello, alam mo, tinda ko ng alak dyan. Ang aking kasabot niyang gwardiya, Sir, mamaya alam niya na yon. Sige, ilang case? Gin. Ang gagawin ko ngayon, doon pa lang sa medium ako. Maghanap na ako na ng inom. Kakasapin na kita. Jello, ilang bote ka? Pagka-preso ka, inom pa ng gin, sikat ka. Bilibid ka, di ba? Sikat ka. Pag yun ay lumuwag, ngayon. Sige, dito. Yan sila Dako, doon ko nakasama yan Na Willie Casa, sila Bardot, yan, mga ko yan Bardot? Oo, killer. Bardot killer, Yung si Bardot killer, maliit lang yan. Ganyan lang, boxer yan. Nung nalibing out kami, Jello, hindi na bumalik ng brigada yung gago na yan. Bumuga yan, hindi na umuwi, di ba? Ngayon, pag sinabi ko, ilang bote kukunin mo? Kumuha mo na ng isang bote lang. Hati tayo Kukunin ko si gwardiya yun. Pag binenta ko sandaan na. Hati tayo dyan Pag ibinigay ko sa'yo, Jello, tawagin mo na yung kapartner mo. Pag binuksan mo yan, pag nilaklak mo, di ka may baso, wala nang bitiwan yan. Kailangan laklakin mo yan. Busin mo yan, bahati kayo, bus mo. Tapos yung bote, para wala ebidensya, yung kubeta ng araw rin buyo, nakasayad sa ano yan, ganun lang. May butas yan, dire-diretso sa baba. Binabalot namin sa t-shirt yan, dudurugin. Pag durug na, tsaka tinatapon doon sa inodoro. Kaya wala ebidensya. So, ganun. Tapos yung di ba? Ang marijuana ng araw rin, nakita mo yung ng post-pro, di ba? Ang liit-liit lang noon. Magkano na 5 piso?
Ganun lang kalaki. Bebenta mo 5 piso, kaya hawak ka ng pera eh. So maraming diskarte. Kaya nga, pag ikaw ay nanunungkulan ng araw sa pagita, kung gusto mong payaman, yayaman ka. Marijuana mo, liit-liit lang, biro mo. Dumating yung shabu, alam mo, yelo yung shabu. Binabalo sa plastic yun, nakatali. Kukuha ng tubig. Pero hindi ako gumagawa. Yung kasama ko, kukuha ng tubig, nilulunok yun. Lulunukin talaga. O, ngayon, paano lalabas yun? Pagdating sa medium, yelo, 3 days, ang iniinom ng tao na yun, pampurga. Kasi pag nagtae, lalabas yun eh. Naka-plastic yun. Magkano bibenta sa Muntinlupa? Yung nung araw, tawagan ni Cebu eh. S Shabu daw. Magkano? 500. Hindi kaya yaman nun. 100 piso. Malaki na eh. Kami nga nung nahuli kami ni Boying eh, ang pato sa ulo namin, 5,000. 70s. Sipin mo, kaya nadali kami nahuli. Eh, yan pa, yung mga panahon na yun, kaya ang daming yumaman na nanunungkulan sa bilibid. Si Boying lang ang hindi nagpayaman. Yung mga napagdaanan mo mga bisyo na yan, di mo nahanap yung katahimikan ng... Oo, wala akong katahimikan, Jello. Hindi ako nakakatulog. Alam mo bakit? Magulong utak ko. Pero ganun pala, no? Katulad ng kinuwento ko doon, di ba? Doon sa unang interview mo sa akin. Meron akong pastor na nakilala. Ang mindset ko nga, di ba? Perahan lang yun eh. Kasi dinadalaw ako ng asawa ko. Ako nagpapakain sa kanya. Ako bibili ulam, di ba? Mayor ako nun. Sabihin sa akin, oh, dito, pag-araw Sabado ba? Bible tayo niyan. Oo ba? Ano problema eh. Yung mga tao mo, kaya mo, syempre. Pero susunod kayo, no? Makinig kayo dito, pag-araw Sabado, ganyan. Yung mga time na yun, naramdaman ko na natatamaan pala ako, di ba? Hindi ko makalimutan yan nung time na nandun ako sa Kubol. Kasi may Kubol ako dun eh. Nandun ako. Nag-iisip ako na, ba't ganito yung buhay ko? Nung nasa labas ako, eto na ako eh. Hindi ba ako pwedeng baguhin ng Panginoon? Yung author ng Biblia, Jimmy Lim, na ex-convict siya yung nagbigay sa akin, siya yung inganyo para maipakilala sa akin si Kristo. Sabi niya, wala kang gagawin kundi makikinig ka lang muna. Tapos pag meron kang hindi lang, magtatanong ka, gano'n. Pero tayo, babasa na ako ng Biblia eh. Paggabi, buburating ko yung Bible na ganyan, di ba? Doon ko nakita na, yung John 8:32, sabi niya, kung makikilala mo ang katotohanan, yung katotohanan ang magpapalaya sa iyo. So parang ang lalim ah. Si Kristo may sabi, kung makikilala mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sa kalalaya, eh nakakulong ka. Yung pala, Jello, lalaya ka sa anumang uri ng kasalanan na nagawa mo at lahat ng kapalpakan na ginagawa mo, kung makikilala mo si Kristo, lahat yun mababaliwala. Magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. So naiyak-iyak ako, di ba? Tapos yun, simba ako doon, di ba? Dumating na yung time na, yun na, parang tinatamaan na ako. Nagpabautismo ako. Pagbautismo ako, hindi nangangahulugan na ikaw ay ganap ng Kristiyano. Kundi yun ay simula pa lamang na kapag ka nagpabautismo ka sa tubig, simula pa lamang yan na ikaw ay susunod sa nais ng Diyos sa buhay mo. Pagsunod pa lang yon na dapat pagsikapan mo. Kung sumusunod sa Kanya, hindi ka na ba magkakasala? Magkakasala ka pa rin kasi ang tao, lagi sinasabi, tao lang ako, para hindi magkasala. Mahina, marupok, hindi perfect. Pero kung babasa ka ng Biblia, yung buhay ni Apostol Pablo na makikita mo sa Bible kung paano ang buhay ni Apostol Pablo, yung siya bago pa lamang tawagin ng Diyos, siya yung pumapatay ng uusig ng lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon. Ganun siya kasama. At meron siyang parang yung karapatan na papatayin yung mga yan. Humingi siya ng sa pinakamataas. May utos siya. May utos, ganun. Papatayin ko ito lahat. Yung buhay niya. Pero Diyo, tinan mo, no? Ang Diyos hindi siya naparito para doon sa mga mabubuting tao. Naparito ang Panginoon para doon sa mga makasalanan. Tama yung buhay na Apostol Pablo. Nung siya nangangabayo, papunta siya ng Damasco, nahulog siya sa kabayo at nakarinig siya ng isang magiwagang tinig. Sino ka? Bulag na eh, hindi na siya nakakita eh. Sino ka? Pablo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako ang yung Panginoon Diyos. Yung si Pablo parang bago kagad yung niya, di ba? Lutusan ka agad ng pumunta ka sa ganun. Ipangaral mo to, di ba lang, yung magmula nung wala ka nang mababasa sa Biblia, na yung kalokohan ni Pablo ay naulit-ulit pa. Galing siya sa buhay na pumapatay Oo, siya. pumapatay. Ang pinapatay pa niya, mga mananampalataya. Nalabag sa kautosan ng Panginoon. Kaya kami kaparusahan eh. Hindi po pwedeng wala, di ba? Kaya ang napakalaga, Jello, na
yung buhay natin nakadepende sa Panginoon. Kasi pag hindi ka dumepende sa Panginoon, wala kang magagawa. Sabi ng Bible, kapag hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa, sabi ng Panginoon. Kasi hindi dinadala, di ba? Kaya may Holy Spirit, yung banal na Spirit na isinaboy dito sa sanlibutan na to. Nakakalungkot, di naman lahat kasi nakatanggap eh. Yung Holy Spirit na binigay ng Diyos sa lahat ng tao sana na tumanggap, dapat yun ay pinamumuhay nila. Yung Holy Spirit na tinanggap ng tao, lalo na mga Kristiyano, yun yung nagko-convict sa'yo, Jelo. Naranasan mo ba, Jelo, nagagawa ka ng kasalanan, may nagbulong sa'yo, kasalanan yan? Meron, hindi ba? Yun yung Holy Spirit. Ang ibig sabihin, inilalayo ka niya. Pero yung bad spirit, pababayaan ka niyan. Ano ba layunin ng Diyos sa tao? Ba't siya pumunta dito? Pumunta siya dito, nais ng Diyos na tayo, ng mga taong nilalang niya, pagdating ng araw yung raptured, makasama niya tayo doon sa langit. Paano kang makasama sa langit kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan dito? Hindi ba? Ano ba yung kasalanan niya yan? Gawa ng Diablo, yung gawa ni Satanas, yun yung ginagawa ng maraming tao. Kaya dito sa mundo na to, kung mabibilang mo lang matino, karamihan talaga dito, mga ni Satanas. Mga ligaw din sila. Oo, naligaw, di ba? Talagang gano'n. Kaya nga nais ng Diyos, balik loob tayo sa Kanya. Yun yung nangyari sa akin. Iba yung pagkakilala sa pagtanggap. Kasi pag kilala mo lang siya, Kilala mo lang. Kilala mo lang. Diyan ka lang, di ba? Pero diyan, nung tanggapin mo siya, pinagsisiya mo na lahat yung kasalanan mo. Na una, hanggang sa ngayon, hindi mo na dapat balik-balikan yan. Ang sabi ng Bible, di ba, sa John 1:12, sabi niya, ang sino mo sa kanya tumanggap at nanalig, sila'y pinagkalooban ng karapatan upang maging anak ng Diyos. O, linaw. Ano, mamimili ka. Gusto mo, anak ka ng Diablo, anak ka ng Diyos. Siyempre, anak ng Diyos. Oo, natural, di ba? Sa piling ng Panginoon, sabi niya, nandito ka pa sa lupa, kapag ikaw ay anak ko, meron ka ng tahanan sa langit, nakahanda na para sa iyo. Anak ka niya, di ba? Yun lang. Siyempre, dapat magpapatuloy ka. Tanggapin mo. Oo, yung manatili ka sa presensya ng Panginoon. Alam mo, sabi ng Bible, di ba? Sa John 15:7, sino mang nanatili sa akin, sabi niya gano'n. Ano man ang kanyang hilingin sa aking pangalan, sa aking Ama sa langit, pagkakaloob po sa iyan. Anak ka niya eh. Totoo. Kung anak ka, bakit di ka manghihingi ka? Lord, pagharian mo sa buhay ko, araw-araw, di ba? Ikaw ay maghari, Holy Spirit mo, Panginoon. Minsan yun, nakakalungkot lang ganito. Meron mga magulang na wala silang pakialam sa anak. Pero yung tatay na mayroong takot sa Panginoon, Jelo, lalaki yung mga anak niya maayos. May gabay. Matibay yung pundasyon. Oo, ganoon, di ba? Ganon din tayo sa Panginoon. Ang pundasyon natin. No? Kung talagang totoo na tinanggap mo ang Panginoon, susunod ka sa Kanya, mananatili sa Kanya at pinaninindigan mo yan, siya yung gabay natin. Wala nang iba pa. Siya lang, di ba? O, nung nasa loob ako, di ba? Oo, doon ako, sumunod ako. Eh, ba't dala-dala ko hanggang ngayon? Kasi ito yung naramdaman ko eh. Kaya nga dito sa amin eh, pag may nakakausap ako yan eh, kaya sabihan ko talaga eh, tingilan mo yan kung gusto mong guminawa buhay mo. Dapat meron kang Kristo. Kasi pag meron kang Kristo, yung loob ng tahanan mo, may harmony. Yung tatay mo Kristiyano, yung nanay mo Kristiyano, ay anak mo Kristiyano, di ba ang sarap sa loob ng bahay? Wala na kayo ibang pinag-uusapan pala, kundi ang pinag-uusapan nyo, ano ba yung biyaya ng Diyos ay binibigay ng Diyos sa'yo. Yung pag-iingat niya, Jelo, kita mo, sabi siya kaya na, ingat ka. Ingatan ka ng Diyos, di ba? Paglabas mo ng bata, Lord, ingatan mo ako. Biyaya ay, kumbaga, yan yung mga pribileyo ng tao na kumikilala sa Kanya, yung lumapit at tumawag ka sa Kanya, Panginoon, ingatan po ninyo ako. Lukuban mo ako ng banal ng Espiritu. Gagawin niya yung Jelo. Kasi pangako niya yan eh. Makita mo sa Hebreo 13:5, sabi nga, huwag kayo magmumukhang salapi. Bakit? Sapagkat ang salapi ay nagiging ugat ng pagkakasala. Pero hindi naman nangangulugan na huwag tayong gumawa ng pera. Gutom naman tayo, huwag lang maging ugat ng kasalanan. Bakit? Sabi niya, may pangako ako sa iyo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Depende tayo sa Panginoon. Kaya ang mga ex-convict na yan, di ba? Tama mo. Kung ikaw ex-convict, bakit ka napunta sa bilibid? Alam mo nga bilibid masama. Nang ibig sabihin, pag nandun ka, masama ka na rin. Eh, meron Diyos dun eh. Di kumilala ka doon. Pag kumilala ka, sana kapag binigyan ka ng pagkakataon na lumaya pa o nakatikim ka ng laya dito sa labas, kung at pinasok mo pumatay ka ng tao, huwag mo lang gawin. Kung ikaw ay adik, huwag ka na mag-adik. Kung tulak ka, huwag ka na magtulak. Bakit? Sikapin mo na yung mga taong nakakakilala doon sa iyong komunidad na iba ka na. Tinapos mo na yung buhay na ganun. At ang makikita mo sa kanila, yung mga pananalitang maganda, maayos, mabuti pa to si ganito, lumaya, ganun dapat ang mindset ng ex-convict. Tamo, yung mga ex-convict na lumaya, hindi sana magtagal pa sa labas. Wala, nangamatay na. Merong mga namatay sila mag-isa. Sa sakit, di ba? Namatay sila na hindi na sila kinuha ng mga pamilya nila. Pamilya nila, di ba? So, nakakalungkot yung ganun, di ba?
So, ano magandang gagawin mo? Wala kang ibang gagawin kundi yung buhay mo, idepende mo sa Yalay Panginoon. mo sa Panginoon. Tama, oo. Yan ang ialay mo. Kasi sabi lang, kaplastic ka naman, hindi. Nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Bakit sabi niya, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Siya lang yung nagsabi na makikilala mo katotohanan, yung katotohanan papalaya sa iyo. Di ba? At ano ba ang kasasapitan ng mga taong ganyan, Jello? No, na hindi naman lang sila kumikila tumanggi sa Panginoon. Ang Bible ang pag-uusapan natin, ang sabi doon sa pahayag 20:15, ang sabi doon, yun daw mga taong gumagawa ng ganyan na karumal-dumal, sabi na hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, sabi niya, at hindi kailanman nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay. Sila yung mga taong itatapon doon sa lawa ng apoy, sapagkat yung lawa ng apoy, yun yung ikalawang kamatayan. Na walang hanggan. No, walang hanggan, Jello. Bira mo, di ba? Andun ka. Ngayon, tatanong ka, buhay pa agad. Yung kaluluwa mo, Jello, may kaluluwa tayo. Ang sabi ng Matthew 10:28, sabi niyo, kung katakutin, pumapatay ng laman. Hindi nakapapatay ng tao. Kung di ang katakutan mo, sabi niya, yung pumapatay ng laman at pumapatay ng kaluluwa doon sa impyerno. Habang buhay yan. Habang buhay, di ba? Sumasakit yun, Jello. Kaya nga minsan, tanong ako ikaw ba pag namatay ka, saan mo gusto? Sa langit. Sa langit, syempre, di ba, hanggat nabubuhay ka dito, sabi ng Bible, nakamasid. Ang paningin ng Panginoon ay nakamasid doon sa mga tao na andito sa libutan na to. Sabi niya, lahat tayo doon ay hayag. Wala tayong pwedeng itago. Kahit magtago ka dito, nakikita ka niya. Bakit? Hayag ka nga eh. Kung hayag ka, lahat ng gagawin mo dito sa sanlibutan na to, Jello, mapabuti, mapasama. Sabi ng Bible sa Pahayag 14:13, ang lahat lang yan, pag ikaw ay magpapahingalay na ng iyo, pag ikaw ay namatay na, susunod lahat sa iyo yan. Ang tanong, anong gusto mo sumunod doon? Yung mabuti ay masama? Siyempre, mabuti. Di ba? Paano mangyayari yun? Ngayon pa lang, umpisa mo, gumawa ka ng mabuti. Di ba? Kasusunod sa iyo, para pag dumating yung time, Jello, na magpapahingalay na tayo, di ba? Makakasama natin ang Panginoon. E paano kung binaliwala mo yung gusto niya? Naging suwail ka dito. Pag dumating yung time na namatay ka, saan ka pupunta? Di ba? Sakit nun, habang buhay mo. Di ba? I'm in the way, the truth, and the life. Sabi ng Bible, John 14:6. Pero kung tatanungin mo, siyempre, Lord, salamat kasi nung lumaya ako, daladala ko yung pangalan mo eh. Bagamat naligaw ako ng konti, pero nakabalik ako sa iyo kasi hindi naman yun ang gusto mo eh. Kung gusto mo, makasama mo ako. Nagsikap ako para ako ay makasunod sa Kanya. Ilang man ang gusto ng Panginoon eh. Sumunod ka sa akin. At yung pagsunod mo, hindi yan mawala ng kabuluhan. Tignan mo, ikaw ba, wala ka bang karanasan sa buhay mo na, yan, trabaho mo na yan. Meron ka ba na-encounter dyan na matindi-tinding pagsubok? Marami na rin. Marami, di ba? Pero naramdaman mo bang pinabayaan ka ng Diyos? Hindi. O, kung hindi may naramdaman, Jello, wala ka na dyan. Totoo. Ano nang paggabay ng Diyos sa'yo eh? Totoo. Kita mo, nabasa ko nga yung ano mo eh, yung di ba? Naraw-araw ako, ganito yan, di ba? Nabasa ko lahat yun. Doon lang, Jello, kung mahina ka. Pero sabi mo sa akin, katrabaho ka pa rin. Natural. Tulong yan eh. Naniniwala rin ako na ginagabayan din talaga. Talaga, di ba? Opo. Oo, di ba tinanong kita kanina, Jello, yung bang banal na espiritu tinanggap mo? Pag nakakagawa ka ng kasalanan, hindi ka ba niya kinokonvict? Di ba kinokonvict ka niya? Oo, Jello, kung gawin niya, masama yan. Totoo. Di ba? Oo. Lord, ingatan mo ako ha. Totoo. Di ba? Sitting pretty ka. Wala kang alalahanin eh. Oh, so, ganun ang Panginoon. Ngayon, ang Panginoon, tandaan natin palagi, hindi naman siya pumunta rito para sa mabuti. Kung isipin nyo yung tao na yun ha, pumapatay siya. Labag talaga yun. Oo, di ba? Tapos, ang napili. Oo, di ba? Ganun talaga eh. Ako nga, di ba? Walang kalintulad siya sa Oo, sa mga kagaya po. gaya nung mamamatay tao, ano, di ba? Pero kung titiyan mo naman siguro, di ba, yung release paper ko, nandun naman, di ba? Pero wala, masigit yung ginawa ni Apostol Pablo sa mga ginawa ko. Si Apostol Pablo, ang pangalan niya Pablo, ako Pablito eh. Kaya pag ako, Jello, nagpipris ako dyan sa simbahan namin, ang lagi kong testimony, yung pinanggalingan ko. Anong klaseng buhay meron ako nung araw. Diba? Nananatili ako dyan. Di ako naninigarilyo, di ako uminom na alak, di ba? So, gano'n, yun ang gusto ko sanang imulat sa kanila. Kaya alam niyo sabi yung mga tao na napakahirap paliwanagan. Ayaw nilang tumanggap. Kaya so, bakit ayaw mo tumanggap? Kasi yung pride, tama? Yung pride mo eh. Yung pride mo, ay may baba yung ego mo, baba mo yan.
para makita mo talaga ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pag binaba mo yan, di ba, makapilos ka na maayos. Ang palagi kong panalangin doon sa simbahan. Katulad ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, anak ni Haring David Istorya nga ganito. Sabi ng Panginoon kay Solomon, Solomon, sabi niya, bilang anak ka ng isang hari na namayapa na si Haring David, malaki ang tiwala ko sa iyo. Sabi niya ng Panginoon. Sa panaginip yun Sabi ng Panginoon sa kanya, mula ngayon, sabi niya, pamamahalain kita ng napakalaking lugar sa Israel. Kumbaga, ikaw ang boss you doon. Ang sabi ni Solomon, tumanggi siya sabi niya, ay Lord, sabi niya gano'n, hindi ko kaya pamahalaan yung ganyang kalaking bayan. Sabi niya gano'n, hindi ako si Haring David. Hindi, sabi niya gano'n. Sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, sabi niya, hingin mo ang lahat ng bagay sa buhay mo na gusto mo, ibibigay ko sa'yo ngayon. Kung ikaw tatanungin, ano hingin mo? Pera. Maraming pera, di ba? Sa normal na tao, ang hihingin talaga mga pera. Material na bagay. Material, di ba? Pero nung si Solomon, ano sabi niya? Hindi siya nangingi ng gano'n, Yelo. Alam mo hiningi niya? Bigyan mo ako ng karunungan. Karunungan. Ang kumilala ng masama at mabuti. Biruin mo, yun lang hiningi niya. Ngayon din, sabi niya, pagkakalog ko sa'yo. Karunungan, Yelo, hiningi niya. Ano yung karunungan na yun? Ang kumilala ng masama at ng mabuti, di ba? Ang ibig sabihin, meron tayong discernment of the spirit In psychology, Yelo, sa Davao ako, nangyari sa akin yan. Alam mo yung psychology? Yung tao, kaharap mo pa lang, alam mo na kung may gagawin yan ang psychology. Dito sa Laya, sa labas, pag nag-aaral sa psychology, may bayad. Pero maganda trabaho mo, di ba? Ay ako, psychology ako dun sa Bilibid sa Davao. Observation pa lang. Di ba? Yun Tapos di ba? Sabi ni Solomon, bigyan mo ako ng karunungan. May lumapit sa kanila ngayon, 2 babae, na parehong nanganak, sabay na nanganak doon sa ospital. Yung isang anak to, babae, namatay. Yung isa buhay. Di ba? Ang ginawa ngayon itong babae na anak yung patay niya, kinuha yung buhay, pinagpalit niyang ganyan, di ba? Kaya nung tatalo sila ngayon, akin yan, sabi niya ganun, di, sabi niya akin to, ganun ganyan. Pero nasa harapan na sila ni Solomon. Alam mo ginawa ni Solomon? Di ba? Karunungan niya Sabi doon sa gwardiya, kumuha ka ng tabak, hatiin sa gitna yung bata. Di ba? Hatiin di ba? Kung ikaw ay tunay na ina, papayag ka bang hatiin? Ikaw talaga yung nanay, sumigaw yung tunay na ina. Huwag na, sabi niya, ibigay na lang yan doon. Huwag lang hatiin yan, ibigay na lang yan doon, di ba? Hindi, sabi ni Haring Solomon, ibigay yan dito. Siya yung tunay na ina. Karunungan. Karunungan, di ba? Di ba? So, ganun din tayo dito sa labas. Dapat marunong ka. Pag lumabas ka ng bahay mo, ginawag ka ng sino barkada mo, huwag yung sumama ka lang dahil patay mali. Hindi, dapat alam mo. Bakit ako sumama dito? Saan ba ako dadalhin ito? Yung sinasabi ko na, ang pakikisama sa kapwa, hindi naman masama. Makisama ka, di ba? Sabi nga ng Panginoon, love your other, di ba? Mahalin mo yung kapwa mo, di ba? Ikaw lang makikisama sa kapwa, di ba? Yun lang, huwag ka na makisama. Alam mo yung makisama? Alam mo, gagawa ng masama, ba't ka pasasama, di ba? Makisama ka sa kanya, pero huwag kang makisama. Makisama at makisama. Yun, iba yun. Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. So, yun yung mga bagay na natutunan ko mula nung maging Kristiyano ko. Nag-evangelize ako ng kaligtasan. Napaka-importante, Yelo, yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Dahil ang kaluluwa ay hindi naman namamatay. Hindi, Yelo, napaparusahan yan. Bakit yung paparusahan kapag ikaw ay namuhay sa kasalanan, namatay ka sa kasalanan, hindi ka mamamatay Yung kaluluwa mo pinaparusahan sa impyerno Sa lumalawa ng apoy. Ngayon, kung ikaw ay namatay na kasama ang Panginoon na raptured ka, doon ka sa langit. Kaya nga tatanungin mo, saan mo gusto sa langit, sa impyerno? Saan mo matatagpuan yan? Yung Gawa 4:12, alam mo sabi doon ng Panginoon? Siya mismo, sabi niya, kay Jesucristo mo lamang matatagpuan yung tunay na kaligtasan. Bakit? Sapagkat sa silong ng langit, sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos ang ikaliligtas ng maraming tao. Kay Kristo lang. Hindi sa kung sino, kay Kristo lang. Sa Kanya lang. Oo, di ba? Para maligtas ka. Grabe. Di ba? Kaya minsan, ang tao, masama, mabuti, marami silang alam, marami silang nalalaman, lalo yung mga abogado na yan, yung tama, minamali. Yung mali, tinatama, di ba? Yung mga doktor, yung mga atolik, sino-sino batas na, marami silang alam, Yelo. Pag tinanong mo, alam nila lahat. Ikaw, Yelo, tatanungin kita, sagutin mo ko, alam mo Pero meron isang bagay na hindi alam ng maraming tao. Ano yun? Kahit yung mga matatalino, ano yun? Isang bagay lang, Yelo, na hindi alam ng maraming tao. Ano yan? Kailan ka mamamatay?
Totoo. Di ba? Dapat pinaghahandaan yan eh. Hindi mo alam eh. Di ba? May sinabi ko sa'yo, di ba, Jello, hindi natin dapat ipagambog yung araw ng bukas. Bakit? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari, ano yung magaganap. Kaya dapat sa araw-araw na nabubuhay tayo, magpapasalamat tayo. Dapat. Yung pagpapasalamat mo, galing sa puso. Opo. Tapos meron kang pagsunod sa Kanya. Hindi yung kaya ka lang nagpapasalamat sa Kanya dahil meron ka natatanggap na biyaya. Dapat lahat ipagpasalamat. Salamat sa mga grasya. Oo, pagising mo, Lord, na namulat ka, di ba gising ka. Biyaya yun eh. Hindi mo na parami. Kaya yung kalokohan. Magdadala ng buhay mo dyan kapag talaga ikaw eh, hiwalay ka sa Panginoon. Wala ka talagang magandang pupuntahan. Kundi ang pupuntahan mo, puro kapahamakan. Puro kapahamakan lang. Ito na lang, last payo sa mga kabataan. Oo. Yan nga, lagi ko sinasabi yan eh, no? Yung mga nanonood, huwag silang masyadong believe sa mga kwento na kung papaano gumawa ng masama, kung papaano gumawa ng asunto. Madali lang gumawa eh. Kahit mamaya, gusto kong makulong, pasok ka agad sa loob eh, pero hindi mo dapat pangarapin yan. Sa panahon ngayon, dapat ang pangarapin mo, papaano ka magiging mabuting anak sa magulang mo, paano kang magiging asawa sa asawa mo. At ang lagi mong tatandaan palagi, dapat sa buhay mo, para makapamuhay ka ng maayos, dahil bata ka pa, may pinag-aralan ka, dapat natapos ka, at araw-araw dapat kasama mo si Kristo. Bakit? Sapagkat si Kristo lang ang pwede mong maging totoong kaibigan, wala nang iba. Si Kristo lang, wala na. Kaya lahat ng masama na gagawin mo dito, lahat ng gagawin mo sa lupa na to, andito ang kasalanan eh. Andito sa mundo na to ang kasalanan. Lahat ng magagawa mo, pwede gawin dito. Pero huwag mo nang pangarapin. Matuto kang tumawag, panghawakan yung salita ng Diyos at yung salita ng magulang mo. Kung ikaw ay anak, hindi ka dapat maging suwail, kundi dapat maging maayos na anak ka, maging maayos na asawa ka sa asawa mo, nang upang sa ganoon, kung magkakapamilya ka, yung pamilya mo, mapapalaki mo ng maayos, mabibigyan mo ng magandang buhay, sapagkat yung barkada mo na dati mong kasama, dahil may asawa at anak ka na, iniwan mo na yan. Tapos ka na dyan, hindi ka na binata. Alam mo, diyan ang nakakalungkot minsan eh. Saan ka nakakita na ganyan palang kalaki? May bigote. Sila yung mga anak na napabayaan ng magulang doon sa kalsada. Hindi ba pag gumanon? Di ba? Yung sipon? Gusto mo ba yon? Kung ikaw ay ama, makikita mo yung anak mong ganon. Dito, sikapin mo. Sikapin natin. Na bilang mamamayan ng komunidad na to, sikapin natin na rumespeto tayo sa kanila nang para sa ganon, respetuhin din nila tayo. Yan ang palagi sinasabi sa kanila, Jello. Respeto. Di ba? So, gano'n lang. Simple lang naman eh. Kasi ako, di naman siguro tatagal ng buhay ko ng ganito. Kung lumaya ako, bumalik ako sa dati kong buhay, di ba? Hindi tayo magkikita. Kailan pa ako lumaya? 1991. Tagal na. Di ba? Ilang taon na ngayon, di ba? Sa pangkat naman. Sana huwag kayong ma-open, no? Huwag kayong mag-react ng masama, o huwag kayong ma-open, no? Ito naman eh, kumbaga, ay isang parating, no? Dahil sa may edad na rin naman ako, ito yung mga bagay na naranasan ko. Sana, kung may pangkat ka, huwag mo ipagmalaki yung pangkat mo. Huwag mong hanapin sa pangkat mo kung ano may tutulong ng pangkat mo sa'yo. Kundi dapat, ang isipin mo, paano kang tutulong sa pangkat mo. At yung pangkat mo na yan, kaya ka lang madadala sa ganung lugar kapag kaya na ginamit mo sa hindi maganda. Hindi tayo nagpadagay sa pangkat para gumawa ng anong bagay na kaloko, hindi. Kundi dapat tayo may mga pangkat, tayo yung dapat nagiging huwaran. Kung galing ka man sa loob ng bilibid, maging huwaran tayo ng mga taong dinatnan natin na meron na tayong bagong buhay. Gamitin natin yung pangkat natin sa maayos. Ito yung mga bala sa palok, nakikita ko eh. Meron silang feeding. Kaya nga sana kung may pangkat ka, ilagay mo lang sa tama. Ilagay mo sa maayos, sa maganda. Pinangangatawan na yan eh. Hindi po pwede kasi na itanggi mo yan kasi nasa balat mo na yan eh. Nakatatak na yan eh.